talaga? Tanungin mo, kalabitin mo ang katabi mo. Ano ba talaga? Amen po? Ano nga ba talaga ang buhay? Amen po? Pero alam nyo, isa lang po ang alam natin. Isa lang po ang alam natin. Alam natin na ang buhay ay mahirap, pero nagpapasalamat pa rin tayo sapagkat sa kabila ng hirap, nandun pa rin sa puso natin ang kapayapaan at kagalakan sa ating puso sapagkat mayroon tayong Diyos na gumagabay, nagpapala, nag-iingat sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, maubos man ang lakas mo mamaya, pero bukas isusupply uli ni Lord ang lakas mo. Amen po. Yun po yung napakabuti sa ating Diyos. Nauubos ang lakas, pero may panibagong lakas kinabukasan. Kaya, ang katabi mo, pag nakita mo ay medyo, ang lakas niya ay negative na, di ba? Sa battery ay, pag sa battery, di po ba ang battery 20% green pa? Pag 19% na ang inyong battery ng cellphone, anong nangyayari? Nagre-red na siya. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba ay marunong din bumasa kapag low bat na ang katabi mo? Hello? Alam niyo po ba na ang kausap mo ay medyo low bat na tapos seryosong-seryoso ka? Hindi na pala niya nauunawaan yung sinasabi mo. Kaya ano po ang dapat nating gawin na mga Christians? Kailangan marunong din po tayong tignan ang ating mga paligid para mapanatili ang relationship sa mag-asawa, sa pamilya, na kapag kahit seryosong bagay, kapag nakita mo ang kausap mo ay pagod, pwede po ba sabihin mo sa katabi mo, ipagpaliban mo muna. Hintayin mo na ang kausap mo ay nakapagpahinga. Kaya that's why marami pong nag-aaway. Maraming nasisira na relationship. Kasi po, wala sa timing. Maganda ang gustong mangyari, pero pag wala po sa timing, ano pong nangyayari? Hindi mo maririnig ang gusto mong sagot. Tapos, pag hindi mo narinig ang gusto mong sagot, sino ang unang mag-iinit? Ikaw na gustong makipag-usap, hindi mo naunawaan na yung kausap mo, low-bat na pala. Diba? Sino pong naka-experience nun? Di po ba? Kaya that's why napakaganda po, bago ko po basahin ang ating text, napakaganda po sa isang pamilya na kailangan yung heart po natin, alam natin yung dinadala ng heart ng ating mga kasambahay. Na kapag dumating ang mga kasambahay natin, pwede po ba na, halimbawa, nauna kang dumating sa bahay, magpainit ka naman ng tubig, mayroon ng tiyera dyan, tapos, amore, umupo ka muna, magte ka muna, magmerenda ka muna, tapos aalalayan mo siyang alisin ang jacket kasi ikaw ang unang nakapagpahinga eh. Di ba? Di po ba napakaganda, napakasaya? Na pagdating mo ng bahay, umuusok pa yung labi mo sa lamig, pero pagdating mo may umuusok naman na te. Di ba ang saya? Oh. Pero, kung pagdating mo, under pressure ka na nga sa trabaho, pinagalitan ka na nga ng datore de laboro, na traffic pa ka sa daan, at pagod ka, gutom ka, at pagdating mo, ang kausap mo, umupo ka, mag-usap tayo, bla 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 bla. Ang pressure cooker, pag nagsimula na siyang tumunog, at kapag
hininaan yung apoy, anong mangyayari? Sasabog. Tanungin mo ang katabi mo, naranasan mo na bang sumabog? Dahil sa pressure? Diba? That's why may mga nababalita sa mga news, may nagsuntukan, may sinaksak, may nagtarayan, mayroong nag-away, kasi po, sumabog. Amen po. At pagkatapos nagawin ang mga bagay na yon, ano ang sunod na mangyayari? Pagsisisi. Pero ang nangyari ay nangyari na. Ang consequences ay haharapin ng taong gumawa nito. Amen po? Kaya that's why, glory to God, ikaw at ako ay napakapalad po natin, napaka-bless po natin, kasi po mayroon tayong Diyos na kung saan hinihinga natin yung puso natin. Na kapag yung puso natin under pressure na kapag instead na mag-aawayin mo ang mga tao sa paligid mo dahil punong-puno na yung heart mo, anong ginagawa po natin? Nagpupuri tayo. Diba? Kaya pag nagpuri tayo, huwag mong pansinin ang katabi mo. Mas maganda nga yung mag-asawa pag worship, paghiwalay. Kasi talagang ikaw ay solong-solo talaga. Ipo-pour out mo talaga lahat yung heart mo. Amen po, napakasarap, kaya napakapalad po ng mga mananampalataya sapagkat may Diyos tayong malalapitan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umabsent ng Sabato at Linggo. Para hindi mo maranasan ang sumabog. Kung hindi, ang puso mo ay sasabog sa pagpupuri sa Diyos. Amen po? Kaya sa araw na ito, nais ko pong dalhin natin sa ating kalagitnaan. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Hebrew 11, beginning verse 23 to 29. Basahin po natin. Hebrew 11, 23 to 29. Basahin ko po sa Tagalog. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa sa mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Misayas kaysa mga kayamanan ng Egypto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nagudyok kay Moses na lisanin ang Egypto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel ng mamumuksa ang kanilang mga panganay. In verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egyptyo nang ang mga ito'y tumawid. Glory to God. Pwede po tayong tumayo sandali at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko sa Diyos.
Oh, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, narito po, Diyos, ang inyong bayan, isang pribilehyo na kami ay makalapit sa inyong banal na trono. Oh God, kita mo ang bawat puso, kita mo ang bawat bigat, kita mo ang bawat pangangailangan. Oh Diyos, kami nananalig at nananampalataya sa pagpasok namin sa inyong templo. Oh God, mararanasan namin, oh Diyos, ang inyong dakilang kapangyarihan. Oh God, sa oras na ito, kami po'y nananalig at nananampalataya, oh God, na mula simula hanggang matapos, ang banal na Santong Espiritu ang aming kasama at habang kami ay nag-aaral ng inyong dakilang salita, may ginagawa na po sa aming mga buhay. Inaalis ang bigat sa bawat puso, inaalis ang pagkalito sa bawat isipan, pinapagaling ang mga may sakit karamdaman, pinapalaya ang may mga tanikala ng kaaway, o Diyos, at binibigyan, o God, ng kapayapaan sa bawat puso at isipan. O Diyos, salamat at sa araw na ito, pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong abang lingkod, not my weakness be seen, but your glory alone, in the name of Jesus. O God, pagpalain mong lahat ng makikinig, na iyong mga salita maitanim sa matabang lupa, ito'y tutubo, yayabong, at magsilbing pagpapala sa maraming tao. Panginoon, salamat at sa lugar na ito, tanging ang banal na Santong Espiritu ang siyang malayang makakakilos sa lugar na ito. We did not permit all the works and plans of the enemy in the mighty name of Jesus. O Diyos, salamat at ang araw na ito ay ganap mo ng pinagpala in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay uuwi na pinagpala ng Diyos. Amen po. Tayong lahat ay uuwi na pinagpala ng Diyos. Praise God. Sabi ko po kanina, tinanong ko ang bawat isa kung nakaranas po tayo ng mga pressures sa buhay. Amen. Amen po. At tanungin ko rin po kayo, sino rin po ang nakaranas dito na tayo ay under pressure ng ating pananampalataya? Na minsan, nako-compromise po tayo. Dahil, bakit po tayo minsan nako-compromise? Dahil nagkakaroon tayo ng takot. Susundin ko ba ang Diyos? O dito lang ako? Magpapalit ba ako ng trabaho kasi hirap na ako? Pero natatakot akong baka hindi ako makahanap. Di ba? Nagpipilay na ako? Magbabawas ba ako ng trabaho? Kaya lang kulang ang pambayad ng bills. Takot ako baka tumira sa estrada. Di ba? Napakaraming takot sa ating mga buhay na kung saan ay natites yung ating pananampalataya kung ang susundin ba natin tayo o ang tinig ng Diyos. Kaya sa araw na ito, nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan, nilagyan ko po ng title, Faith Under Pressure. Praise God. Matatag na pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Naranasan ko po ito. Kaya habang pinag-aralan ko ito, nararanasan ko, naiiyak ako kasi naalala ko yung aking kalagayan nung ako po ay yung iniwan kong trabaho for almost 21 o 22 years. Doon, nung malakas ako, aba, ang bilis mong gawin ang trabaho. Pero reaching 50, aba, iba na. Kaya lang, yung fear, alam niyo po pag umatake ang takot, ang isipan ng tao milya-milya. Diba? Advance ang isipan natin ng mga tao at nakapag lumukob ang takot sa atin, kagaya ko po noon, umiiyak ako kasi po, yung sweldo mo, pag mayaman ang amo mo, kahit pa hanggat kaya mo, pwede ka nilang sweldohan.
Tama? Tranquila ka na hindi madidelay ang sweldo mo. Pero kung ang sabi ng katawan mo, hindi na kaya, anong pipiliin mo? Magkakasakit ka? Totally na hindi ka magtrabaho? O magbabawas ka ng trabaho at magtitipid ka at magkakasyahin? O magpapalit ka ng trabaho na mas magaan by faith, bibigyan ka ni Lord ng bagong trabaho. Tanungin mo ang katabi mo, madaling desisyon o mahirap? Sa kagaya natin na nasa Europa, buti sana kung nasa Pilipinas tayo, mayroon doon talbos ng kamote, talbos ng sitaw, mga tanim-tanim, bahay kubo, wala kang babayarang renta ng bahay, wala kang babayarang mutuo, hindi ka magbibinsina ng mga kotse, insurance, kung ano-ano pa. Di po ba? Hindi ka matatakot. Pero kung kagaya natin, na iisipin mo, may anak ka, may pamilya ka, paano na? Lord, help me. Sinong nakaranas nun? We are under pressure. Amen. With our responsibility or with our calling to respond, to do the calling of God, our purpose, why God called us, or doing our responsibilities to pay our bills and neglect the calling of God. Malaking demanda how we as normal person can do the same responsibility of the family and responsibility as God called us sa ministry o sa ano pa mang pinapagawa ng Lord. Mahirap o madali? Mahirap. Hindi tayo Superman, Superwoman. Sabihin mo ang katabi, yugyugin mo ang katabi mo, hindi tayo Superwoman, hindi tayo Superman. Amen po. Kaya that's why, tayo po kapag hindi po natin nararanasan ang under pressure ng ating pananampalataya ay kapag tutuokay ang ating mga buhay. Pero hindi naman ganun eh. Wala namang buhay na walang problema. Walang buhay na walang conflict. That's why, ang Panginoong Yesus ay sinabi niya, tinanong ng mga disciples, Lord, ilang beses ba namin patatawarin ang mga nagkasala sa amin? 70 times 70 times. Mabibilang mo ba yon? Aba, 100 times na kita pinatawad. Eh, ang dami pang natira. Di ba? Walang katapusan. Sa palagay nyo kaya, bakit itinuro ng Panginoong Yesus yung ganong klase ng attitude ng mananampalataya na lagi kang magpatawad sapagkat sabihin mo sa katabi mo, ang nais ng Lord laging magaan ang iyong puso. Dahil kapag may kinikimkim ka sa iyong puso, pag nakatulog ka, aba, yung luha mo natutuyo na habang tulog ka. Kasi pipikit na lang yung mata mo. Eh, yung luha mo pa tumutulog kasi sugatan ka masyado. Ayaw ni Lord yun. Kaya, ang gusto niya, laging ang puso natin ay matiwasay. Kaya that's why ang ating pananampalataya ay nasusubok sa pressure. Saang pressure po? Minsan dahil sa takot. Number 1 po. Dahil sa financial. Number 2 yun. Nasusubok din, napipressure din ang ating pananampalataya dahil gusto po natin ma-maintain yung ating status sa buhay. Kapag may pinapagawa ang Lord sa atin na ikaw ay magiging humble, iiwan mo yung status mo sa buhay, under pressure ka, i-maintain mo ba yung dati mong buhay o kaya'y magpapakababa ka as servant of God? At yung comfort natin, kapag po may pinagagawa ang Lord sa atin,
Sabihin mo sa iyong katabi, Lord, ang sarap umupo. Glory to God sa buhay ni Sister Lorna kahapon. Palakpakan natin ang Diyos. Sa buhay ni JM, Mama Mia, glory to God. Tunay po na ang 2026 ay marami pong gagawin ang Lord. Kaya po, sa Sabado, I will post po ang bagong schedule at makikita niyo po yung mga pangalan na hindi niyo nakikita sa schedule. Amen po? Kasi po, it's high time na ikaw at ako ay ipagamit po natin ang ating mga buhay. Kaya dito po sa binasa po natin, balik po tayo. Sa binasa po natin sa Hebrew 11, ito po ang buhay po ni Moses. Sino nakabasa ng buhay po ni Moses sa Exodus? Amen po? Tignan niyo po, si Moses ay gayon na lamang siya po. Si Moses bilang isang pinili ng Diyos ay kagalang-galang sapagkat siya po yung sumulat ng 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mababasa po natin doon. At makita po natin si Moses, siya po ay mababasa natin na nung ipanganak pa lang siya, ayun na yung time na gustong patayin ang lahat ng mga batang lalaki. Di ba? At doon po ay, ano pong ginawa ay, nandoon po yung pagkilos ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong nanay, iningatan ka na ni Lord. Iningatan na tayo ni Lord. Amen po? Kasi po, ganun po ang nangyari kay Moses sapagkat siya po ay may pagkatawag ang Diyos sa kanyang buhay, kaya buhat pagkapanganak niya, nakaranas na siya ng pressure. Itinago na siya. Kapapanganak pa lang. Maalala ko po, habang pinag-aralan ko ito, naalala ko even po si Julia, si Abby, Sister Abby and Leo. Nasa tiyan pa lang si Julia, umiiyak na si Abby, si Leo. Kasi po ay pinapamili kong either na ang mama o si Julia. Kaya, we know si Julia. Nakita nyo, ganun si Julia, matapang. Diba? Aba, siguro si Julia paglaki niya, pag nasa pulpito siya. Diba? Siguro yun din yung testimony niya. Nung buntis ako, kagaya ni Moses, siguro parang nakikita na natin, gaya ni Adele, gaya ng mga ibang bata, gaya ng kwento ng ating mga buhay. Kaya, nakita po natin si Moses, marami po siyang mga naranasan sa buhay, ngunit sa kabila po ng pressure na naranasan po niya, ay nangyari po ang calling niya, ginamit po siya ng Diyos mightily and effectively. At hanggang ngayon sa generation natin, pinag-aaralan po natin at tayo po ay nagiging blessing ang kanyang buhay. Amen po? Kaya, sabi ko nga po, kapag kaya ngayon ay maalala natin si Moses, ganito, pagpangalan kaya natin ang banggitin. Ano kaya maalala sa atin? Negative o positive? Praise God, grace lang po ng ating Diyos. Kung bakit po tayo nakakasunod sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi po dito, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa mga salitang binibigkas, kundi sa pusong handang tumayo sa katotohanan at sumunod sa kalooban ng Diyos kahit may kaakibat na sakripisyo. Hindi daw nasusukat ang pananampalataya, ang sabihin lang natin, aba, malaki ang faith ko. Diba? Aba, ang pananampalataya ko, hindi nyo alam, matindi. Diba? Kaya, ang salita
ay hindi sapat. Saan po nakikita ang pananampalataya natin? Kapag nakaranas tayo ng under pressure. Kaya, makita po natin ang number one na nais ko pong itakel sa atin. Number one, faith that stands against fear. Ngayong pananampalataya ay nandun pa rin, ikaw ay matatag pa rin na kung saan kahit nandun ang takot, ikaw ay matatag pa rin sa iyong pananampalataya. Ang sabi po dito, sa binasa natin sa verse 23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Bakit nila itinago? Diba sabi ko po kanina, papatayin ang mga batang lalaki. Kasi bakit papatayin? Kasi po ay, maalala nyo ang istorya po ng mga Israelites sa Egypt, from Joseph, ay dumami ng dumami. At sila po ay slaves ng mga Egyptians. At nakita po ng mga Egyptians na ang mga Israelites, mas marami na sila sa Egyptians. Kaya, inutos ng hari na patayin ang mga lalaki at iwan lamang ang mga babae. Kaya ano pong ginawa ng hari? Kinausap yung manghihilot na kapag lalaki, ang sabi ng hari, patayin na kaagad. Natakot sa Diyos ang mga hilot. Kaya ang sabi po ng mga hilot, ang mga Israelita po ay madaling manganak. Pagdating namin, nakapanganak na. Kaya hindi namin napapatay ang mga kalalakihan. Kaya inutos po ng hari na magkaroon ng massive na lahat ng mga batang lalaki patayin. Ano po ang sabi po ng Biblia? Ang sabi po, ang magulang ni Moses ay nakita nilang maganda ang sanggol. Sa ibang translation, alam nila sa puso nila na si Moses, bata pa lang, may plano ang Diyos sa buhay ni Moses. Kaya, nakita po natin, dito ko po nakita yung puso ng magulang, how to protect ang ating mga anak. Hindi ka matatakot na harapin ang mga anumang takot basta't ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Kasi nakita po natin dito, ang magulang, ang household ni Moses, a simple household na sasalungatin ang utos ng isang hari. Na-imagine po natin, sino ka na simpleng tao na sasalungatin mo ang utos ng isang hari? Dahil ikaw ay may pananampalataya. Kaya nakita ko po dito, ang isang magulang pwedeng magdesisyon kung paano ipoprotect ang anak habang siya ay maliit. Tayo yung magpoprotect. Sino po dito nung malaman mong buntis ka, ginawa mo ang lahat to protect? Na ipapanganak ang anak mo na malusog. Amen po? Na wala kang ibang prayer sa Lord, na Lord, ang anak ko po ay healthy. Ang anak ko po ay normal. Ang anak ko ay ipapanganak siya na healthy baby. Wala po tayong, yun po yung takot ng magulang. Gawin natin ang lahat to protect our children. Maalala ko po, nung ako'y buntis kay Gian, kasi po 42 na po ako noon, ang sabi ng OB-GYN, nung magpa 5 months na po si Gian sa tiyan ko, pag hindi ka hihinto sa trabaho, may possibility na siya ay ma-abort.
Kasi po yung trabaho ko, akyat panaog sa iskala dahil 4 na palapag. Kaya po, nung i-check up, may possibility na makukunan ako. Kaya doon po bilang isang nanay, tayo po wala tayong nais magulang i-protect ang ating mga anak kahit maraming mga kinatatakutan na pwedeng mangyari, basta i-protect mo lang ang iyong anak. Even po ang mga tatay, sino po ang nakaranas nun? Kaya ng magulang tiisin ang hirap basta ma-protect ang anak. Di po ba? Kaya kahit anong maranasan mo, basta't ma-protect mo ang anak mo, ay gagawin mo. Pero ang tanong, hanggang kailan natin pwedeng i-protect ang ating mga anak? Hanggang ilang taon? Hello? Hanggang kailan na ang ating mga anak, sa kanan ka lumiko? Habang buhay? Of course not. Pag sabihin mo sa anak mo, 10 years old na siya, gira destra. Sasabihin niya, no, mami, vado diritto. Gira sinistra. No, mami, no, vado diritto. Sino na ang nasusunod? Diba? Pag 10 years old ang anak mo, anong gagawin ng nanay? Kasi under ano pa siya, ng 18 years old, anong gagawin mo? Kukuha ka ng pamalo. Sinabi ko na nga, destra. Anong gagawin mo? Palo. Diba? Yun po ay palo ng may pagmamahal. Kasi ang gusto natin, mapabuti ang ating mga anak. Pero pag pinalo mo ng 18 anis siya, diba? Tatawag ng karabinieri. Diba? Sunod siya 18 anis, miya mama, miya papa. Pinalo ako ng senturon pa. Ikaw pang magulang ang makukulong. Diba ganun na ang nangyayari ngayon? Pero nakita po natin dito, dahil sa pananampalataya ng magulang ni Moses, hindi po nila inisip ni sila ay ordinaryong tao. Sila po'y lakas ng loob na sinalungat ang utos ng hari sapagkat sila ay may pananampalataya sa Diyos. Kaya po pag may pananampalataya tayo, kailangan dito ay tayuan natin. Mahirap, of course. Sino ba naman ang hindi ka mahirapan? Isipin mo ang 3 taon, 3 buwan na itinago. At ano pong ginawa ng nanay ni Moses? Nilagay sa basket. At pinaanod sa ilog. Diba? Kasi 3 months na siya eh. Ang 3 months kasi pag umiyak, malakas na. Maririnig na, hindi na maitago. Diba? Pinaanod. At doon si Miriam, yung kapatid niya, sinusundan. At nakita po ng anak ng prinsesa ng Paraon. At kinuha. At sabi po ni Miriam sa prinsesa, gusto niyo ba na maghanap ako ng mag-alaga? Aba, wise naman yung ate. Sabi naman ng prinsesa, sige. Sino ang tinawag niya? Yung nanay ni Moses! Ang nag-alaga! At binigay sa kanya, inalagaan. At nung malaki na si Moses, ibinigay sa prinsesa at inaring anak ng prinsesa. Sa palagay niyo kaya, anong buhay ngayon mayroon si Moses nung anak-anakan na siya ng prinsesa? Anong buhay siya mayroon? Masagana? Nakapag-aral? Prinsipe? Diba? May mga katulong. Tawag dito ay tinitingala. Ano pa? Successful? At ilang tao sa kapanahunan natin ang gustong maabot ang ganong buhay? Diba? Hindi ka matatakot na mawalan ng pera. Pag pagod ka,
tawagan lang ang katulong, magluluto para sa'yo, huhugasan, lilinisin ang lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Tag dito, it's a dream. Pero ang tanong, ang buhay bang marangya na ito ba ang kalooban ng Lord? Di ba? Yun po yung tanong. Kaya doon po si Moses, nandun pa, naging marangya ang kanyang buhay. Pero alam ni Moses, nung lumaki na siya, hindi siya Egyptians. Israelites siya. At doon, nung malaki na siya, marangya ang buhay. Nasa kanya ang lahat. Pero ang tanong sa kanyang sarili, ito ba ang kalooban ni Lord sa buhay ko? Tayong lahat, kung ano po yung tinatamasa natin ngayon, ito ba yung kalooban ni Lord sa buhay ko? Kaya, dito po si Moses, ang number 2 na ating itatakal, faith that rejects false success. Itong success ba na ito galing kay Lord? Itong laboro ba na ito ng sweldo ko 2,000 euro a month pero hindi ako nakaka-attend ng prayer meeting? Ito bang trabaho kong ito, sumusweldo ako ng 3,000 euro pero kahit minsan sa isang buwan hindi ako nakakapag-church? Ito ba'y kalooban ni Lord? Lumalabas ako ang aking mga gamit, lahat di tatak. Pero kumusta ang puso mo? Walang tatak na Jesus. Amen po. Walang tatak na Jesus ang puso natin. Kaya dito po, sabi sa Hebreo 11:24-26, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Sino ang tumanggi? Moses. Si Moses. Ang sabi po ng Biblia, nung may sapat ng gulang. Kaya tayong mga magulang, natatapos ang responsibility natin kapag ang anak natin may sapat ng gulang, sila na ang magdidesisyon. Itong mga anak natin, ito bang success ko na to? Nagdodrive ako ng Ferrari? Di ba? Tinitingala ako. Di ba? Na talaga naman, mula ulo na ng gampanan, talaga naman di tatakbuhin. Di ba? At doon, pero sa kabilang side ng iyong puso, may calling si Lord. May tawag ang Diyos sa ating mga buhay. At sabi po ng Biblia, this time, ikaw at ako ang magdidesisyon. Sabi po dito, faith that rejects false success. Kaya kailangan isipin natin lahat ba ng ito na tinatamasa ko, ito ba ay talagang bigay ni Lord? Ito ba ay bigay ni Lord? Ito ba ay lalong mapalapit ako sa Diyos? O ito ba ay naglalayo sa akin sa Diyos? Kaya dito po, ang sabi po, ituloy natin, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Bakit po sinabi doon na dulot ng kasalanan? Ano ba ang Egypt sa spiritual meaning? Ito po ay lugar ng old self natin. Slaves tayo ng ating mga gusto. Slaves ng kasalanan, sinusunod ang dating gusto natin. Doon po sa Egypt, inaapi ang mga Israelites. At
kayamanan ng Egypt. Nang dahil sa pananampalataya. Kaya, ang mga anak natin, naalala ko po, ang mga anak natin ngayon, ang mga anak natin nagtatrabaho na. Pero tinawag sila ng Diyos sa kanilang murang edad. Kagaya po ng mga kabataan na nandito. Hindi na tayo ang magdidesisyon para sa kanila. Kung hindi, kagaya ni Moses, sila na ang magdidesisyon. Na kung ano yung tinatamasa nila ngayon, tatanungin nila, ito ba ang success na ito ay bigay ni Lord o hadlang sa paglilingkod ko sa Diyos? Even po sa atin, sa ating mga buhay, tayong mga magulang. Ito bang kinatatayuan ko ngayon? Ito ba'y kalooban ng Lord? O ito'y iiwan ko para sa Lord? Kaya, doon po, ikaw at ako, minsan, hindi natin kayang iwan ang mga bagay na kung saan nagbibigay po sa atin ng kaalwanan sa buhay, nagbibigay sa atin ng security, nagbibigay sa atin ng influence, nagbibigay sa atin ng title sa buhay, sapagkat yung comfort natin, ang sarap nga naman. Diba? Pero ito ay masarap sa tingin ng kapwa-tao. At panandalian lang. May narinig po ako, isang mayaman, isang testimony. Pag nasa labas siya, tuwang-tuwa kasi puring-puri siya ng tao. Diba? Pare, ang yaman mo. Pare, ang lawak ng iyong ari-arian. Ang ganda ng iyong sasakyan, pare. Ang mga anak mo, pare, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ang tanong ng buhay ng tao, pag may kasama ka, masaya, o pinupuri ka. Ang tanong, kumusta ang puso mo pag ikaw ay mag-isa? Kumusta ang puso natin pag wala nang nagpupuri sa atin? Kumusta ang ating kalagayan kapag wala nang nagsasabi kung anong mayroon tayo? Nasa iyo lahat, nakatabi sa iyo. Alam mo na mayroon ka niyan, mayroon ka nito. Pero ang tanong, kumusta ang puso natin? Without God, nasa atin man ang lahat. Kumusta ang ating mga buhay? At habang pinag-aaralan ko ito, sa ating pananampalataya, napakarami pong takot na nararanasan natin sa ating mga buhay. Even tayo na mga Christians, takot tayo sa hirap, takot tayo sa napakaraming bagay, takot tayo na mag-isa. Kaya that's why minsan, kahit hindi na justo, nakikisama tayo. Kasi takot tayong mag-isa. Pero alam nyo, dapat isa lang ang katakutan natin eh. Alam nyo ano po yun? Ang hindi na natin maranasan na kasama natin ang Diyos. Yun ang nakakatakot. Na kapag hindi mo maranasan ang presensya ng Lord, na yung kapag ikaw ay nananalangin, na parang hindi na sinasagot ang iyong mga panalangin. Yun po yung nakakatakot sa buhay kapag mag-isa na tayo na wala na ang presensya ng Diyos. Kaya huwag po tayong matakot sa anumang hirap. Panandalian lang ang lahat ng nararanasan po ng mga tayo na mga tao. Sabi po dito, mas pipiliin ng faith ang mawala ng lahat kaysa mawala ang Diyos. Amen po? Mas pipiliin natin na mawala ang lahat kaysa mawala ang Diyos. Sabi po dito, temporary fame versus eternal legacy.
Eternal legacy is characterized by a life lived in faithful obedience to God, resulting in spiritual fruit that endures beyond one's earthly existence. Na yung mag-iwan po tayo ng legacy na kapag maalala ang buhay natin. Alam mo, pag naalala ko si para bang lumalakas yung loob mo? Kasi hanggang siya'y nalagutan ng hininga, nabuhay pa rin siya ng tapat sa Diyos. Nabuhay pa rin siya ng may pananampalataya sa Diyos. Sumunod pa rin siya. Kaya doon po nasusukat. Kaya maalala ko po ito nung ako ay dito po sa Italia, ako po ay, glory to God, nakakahanap ako lagi ng mababait na amo. Pero ang lagi kong tanong, kung affected na yung paglilingkod mo sa Lord, of course, magdidesisyon ka. Na 2 taon, sumama ako sa Mare, 3 linggo na hindi ako nakapag-church. Para akong namatayan. Iyak ako ng iyak. Nandun po ako sa napakagandang lugar sa Monaco. Mayamang bansa. Lahat ng tao gustong puntahan. Pangarap ng tao na linggo nandito ako sa Monaco, sa susunod na linggo nandun naman ako sa Nice. Doon naman ako naliligo. Naliligo akong mag-isa, ang ganda ng lugar. Pero yung puso ko umiiyak. Lalabas na po ako sa bahay ng amo ko sa France. Tapos yun, umiiyak ako. Sinasabi ko sa Lord, Lord, all I want is you. Hindi ko ipagpapalit ang yaman, ang anumang bagay. But gusto ko ang presensya ng Diyos. Iyak ako ng iyak, Lord. Gusto kong mag-church, gusto kong magpuri sa iyo, Lord. At doon, kapag po nandun yung pananampalataya mo na yung desire ng puso mo, di ba sabi po ang pananampalataya, ikaw ay nananalig na mangyari ang iyong inaasahan. So, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-church. Aba si Lord, our God is a miraculous God. Pumunta ako ng Nice. May Pilipina akong nakasakay. Tapos, mamaya nagtabi na kami. Aba, itong taong ito pupunta sa church. Mag-church po siya sa Nice. Sa GIL. Tapos sabi ko, aba ako, Christian din ako. Tapos sama ka, mag-church tayo. Ito ba'y coincidence? O ito ay miracle na ginawa ni Lord? Kalooban ni Lord. Kaya, doon po, tuwing bumalik na ako doon, may church na akong kakilala. Pupunta akong Monaco, may church na rin doon ako doon kakilala. Kasi, minute ako ng Lord sa mga Christians. Kaya saan ka man pumunta, kung ang desire ng puso mo, hanapin si Lord. Sabi nga po, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos lalapit sa inyo. Wala pong pangyayari sa buhay na lalayo ka ng lalayo sa Diyos, hahabulin ka ni Lord. Wala pong ganon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo kang lumapit sa Diyos at lalapitan ka ni Lord. At kapag nasa presensya na tayo ni Lord, aba yung desire ng puso natin, pupunuin niya lahat. Lahat na mahungkag sa puso, pupunuin lahat ni Lord. Kaya that's why, si Moses, siya po ay iniwan po niya ang yaman. Dahil alam niya, nireject niya, ito ay false success. Hindi ito kalooban ni Lord. Kahit ang yaman na, iniwan niya. Pinili niya na abutin, hanapin ang kalooban ni Lord. Saan po pumunta si Moses? From Egypt to
Midian. Ano po ang Midian? Sa ilang, sa bundok, sa kawalan. Si Moses, wala siyang ATM. Mayaman siya, pero hindi niya dala ang credit card nang umampun sa kanya. Pero sa buhay natin ngayon, iiwan mo ang trabaho mo, pero mayroon kang ATM card. Kahit saan bansa ka pumunta, ang income mo nasa ibang lugar, pumapasok lahat sa ATM mo. Di ba? Kaya iba na po yung buhay ngayon. Kaya that's why si Moses, pumunta po siya sa Midian. Ang sabi po dito, number 3, faith that walks away without explanation. Faith that walks away without explanation. Pag nag-decide po tayo, dahil sa pananampalataya, maraming tao sa paligid natin hindi nauunawaan. Sino agree sa akin? Halimbawa, iniwan mo ang trabaho mo. Magagalit ang asawa mo. Bakit mo iniwan? Magagalit ang nanay mo. Bakit mo iniwan? Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Di ba? Sabi po dito, hindi natin responsibility na i-explain kung bakit. Dahil tayo mismo, hindi natin alam. Sino ba dito ang nag-decide by faith? Alam mo na kung anong nasa harapan mo. Wala! Pero ang nakita ko po dito, si Moses, pumunta po siya, sabi po dito sa Hebrew 11:27, pananampalataya din ang nagudyok kay Moses na lisanin ang Egypto nang hindi natatakot sa galit ng hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Pag alam mong si Lord ang nagudyok sa'yo, malakas ang loob mo. At kahit halimbawa, si Sister Evelyn ang nag-decide, tatanungin ngayon ni Sister Marieta, bakit sis ka nagdesisyon ng ganyan? Diba? Inagdesisyon siya by faith. Tapos sasabihin ni Sister Marieta, sabihin mo nga, kasi hindi tama yan. Alam niyo po ba, it's not our responsibility na ipaliwanag sa lahat ng tao. Just you and God, alam mo na ang kapag ikaw nagdesisyon sa sarili mo at alam mo na ang Diyos ang nagudyok sa'yo, sa iyong patutunguhan, mauuna na si Lord sa'yo. Ipaghahanda na niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kasi ang nakita ko po dito, kaya alam niyo po yung paggawa ng kabutihan, laging may suklit. Si Moses, wala siyang dalang alsabalutan. Walang baon, tumakas nga eh. Sino ang tumakas na nakapaghanda pa? Diba? Kasi hinahabol siya eh. Kasi nakapatay na siya ng 2 Egyptian. At siya ay papatayin, kaya tumakbo siya. Kaya minsan, pag nakagawa tayo ng mga pagkakamali sa buhay, na parang hinahabol tayo, hindi natin alam, inalaw pala ito ni Lord. Pangit sa mata ng tao, pero ito pala yung pamamaraan ni Lord. Kasi tignan niyo po, si Haring Solomon, sino po ang nanay niya? Si Bathsheba. Na si Haring David, inagaw niya kay Urias. Diba? Pero, naging nanay ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Diba? Kaya sino tayo to judge people? Only God ang magja-judge sa buhay ng bawat isa. Kaya si Moses, pumunta siya sa Midian.
walang baon, walang pagkain, walang tubig. Tandaan po natin to kasi na-bless po ako dito. Pag wala ka na, walang trabaho, walang resources, wala lahat, ang natitira pananampalataya at kabutihan sa puso. Kapag gumawa ka ng kabutihan, the Lord will open doors of opportunity, of blessings na walang sino mang makakapagsara sa ating mga buhay. Palakpakan po natin si Lord. Kasi bakit? Si Moses, habang siya'y nasa bundok, yung mga anak, yung naging biyanan po ni Moses, pinainom nila ang kanilang mga alagang hayop. Nakita ni Moses, puro babae. Ang ginawa ni Moses, akala niya simple lang. Tinulungan niya sila. Kumuha ng tubig sa balon, pinainom ang mga hayop. Yung mga anak ay hindi nahirapan at umuwi ng maaga. At sabi ng tatay nila, mga anak, ba't ang aga niyong umuwi? Sabi nila, tay, may taong tumulong sa amin. Bakit hindi niyo isinama? At nang makakain, sino ngayon na ikaw ay estranghero, ay may magbubukas ng tahanan upang ikaw ay pakainin. Doon, sabi po ni Jethro, hanapin ninyo, balikan nyo, isama nyo, at pakainin natin at patirahin natin sa ating tahanan. Nagkaroon siya ng pagkain, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng ari-arian, nagkaroon ng biyanan, mula sa kawalan, nagkaroon ng maraming pagpapala. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag walang-wala ka na, basta may pananampalataya ka, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, bahala na si Lord sa iyo. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya dapat ikaw at ako sa panahon ng kawalan, sa panahon ng confusion, sa panahon na litong-lito ka, sa panahon na nanghihina ka, basta't may Diyos ka, basta't may pananampalataya ka, ang Diyos pabubukalin niya. Kahit mga tuyong lupa, magkakatubig, ang mga puno mo na tinanim mo, magkakabunga, ang iyong ATM, magkakaroon ng pera, sa ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po! Pero anong susi? Pananampalataya. Paano kung wala kang pananampalataya? Anong gagawin mo? Para kang lugi. Magmumukmok. Umiiyak. Kahit may nangangailangan sa tabi mo, wala kang pakialam. Kasi ang iniisip mo lang sarili mo. Luging-lugi ka. Akala mo, pinitpit ka na, nasa pagitan ka ng langit at lupa. Sabihin mo sa katabi mo, gisingin mo, gising, basta't may pananampalataya ka, mayaman ka sa Diyos. Ito po yung nakita ko dito. Kaya, from nothing, ay nagkaroon siya ng lahat ng pangangailangan niya, sobra pa. Saan ka nakakita? Isang Moses ang umalis sa Egypt, bumalik sa Egypt, napakaraming kasama ang mga anak, asawa, mga katulong, mga ari-arian sapagkat pinagpala siya ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Lord sa iyo, anak, iwan mo yan. May inihanda ako para sa iyo. Huwag kang magatubili. Huwag mo nang tatawagan ng sino pa man. O tatawagan mo si Reb. Reb, kalooban ba ito ni Lord? Sino bang kinausap? Ikaw! Hindi si Reb! Paano
personal na kinakausap tayo ni Lord. 2026 na. Nais ko po, nais namin as your pastors na ang mga hindi pa nag-exhort nung mga nakaraang taon, mag-exhort na, mag-prayer lead na, magpaawit na, yung mga hindi ginagawa, gagawin na ngayong taong ito for God's glory. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Bibilisan ko na po kasi po baka tayo ay hanggang gabi. Praise God! Kasi po, kagabi po, alauna ng madaling araw, nung matapos akong mag-aral, kahit po ipikit ko ang mata ko, gusto ko nang mag-preach. Naranasan nyo yun? Yung nag-aral kayo, tapos hindi ka na makatulog kasi gusto mo nang mag-preach. Gusto mo nang i-preach yung mga revelation ni Lord sa'yo. Na para bang natatakot ka, Lord, paano kung matulog ako, makalimutan ko ang lahat ng revelation mo. Tapos hindi ko na masabi. Tapos yung enthusiastic spirit mo, pag natulog ka, baka mamaya na naginip ka, paggising mo, lugong-lugo ka na at iba na yung spirit mo, di ba? Pero glory to God, I believe na ngayong araw na ito, niloob ito ng Lord upang ikaw at ako, ang pananampalataya natin ma-revive. Amen po? Ma-revive tayong lahat. Kaya sabi po sa number 4, faith that obeys instructions, not emotions. Faith that obeys instructions, not emotions. Sino po dito pag may hinaharap ay mas kinukonsider yung emotion? Halimbawa, nasaktan ka. Instead na gawin mo kung ano yung pinapagawa ni Lord, ini-entertain mo yung emotion, yung pain. So instead na mag-pray ka at mag-dwell ka sa presence ni Lord para i-heal yung wounds natin, nagdudwell tayo sa pain. Kaya anong nangyayari? Ang kaaway mag-i-inject sa atin ng negativity. Sasabihin ng kaaway sa atin, niloko ka niya, huwag mong patawarin. Ilang beses ka nang niloko, huwag mong patawarin. Samantalang ang Panginoong Jesus, anong sabi niya? Patawarin mo. Para payapa ka. Para masarap ang tulog mo, masarap ang kain mo. Para pag ikaw ang nagkamali, patawarin ka rin. Diba? Kaya, sabi po dito, we must obey God's instructions, not our, hindi tayo mag-dwell sa ating emotions. Sabi sa Hebrew 11:28, dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Kabilis ng kwento natin, nakabalik na si Moses. Nandun na siya sa Egypto. Maalala niyo si Moses, tinawag siya ng Lord doon po sa Mount Horeb. Diba? Burning bush, na yung puno nagliliyab, pero yung puno hindi nasusunog. At doon, lumapit si Moses, at sabi po ng tinig, Moses, alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na ito ay banal. At tinawag si Moses. Ikaw at ako, tinawag ni Lord. Alam niyo, pinag-aralan ko, naunawaan ko, bago tinawag si Moses, alam na ni Lord anong ipapagawa sa kanya. Kaya, ikaw at ako, tayong lahat na narito, tinawag tayo ni Lord. Alam na ni Lord ang ipapagawa niya sa atin. Kasi bakit? Ang sabi ni Lord kay Moses, narinig ko ang pag-iyak, ang pagdurusa ng bayang Israel. Ikaw ay tinawag ko, susuguin kita upang palayain ang aking bayang Israel. May calling, may ipapagawa. Last Sunday, ang pinag-aralan natin,
Lead me, Lord. Ang daling sabihin. Diba? Lead me, Lord. Pero ang magdidesisyon, sino? Tayo. Ang calling natin, pag tinanggap natin, salita. Ang salita, pag gagawin na, komplikado. Unawain natin. Anak, magluto ka nga ng pritong itlog. Yes, Mami. Madali. Yay! Glory to God. Hallelujah. Pritong itlog. 2 minute. Tapos, Mami, ito na ang pritong itlog. The following day, anak, magluto ka ng nilaga. Ay, praise God, hindi ako magigisa. Pakukuluan lang. Mayroon lang akong pasensya to wait para lumambot ang karne. Mga kalalakihan dyan. Sindihan lang ang apoy. Italya lang ang verdura. Aba, ang bilis. Lagyan ng asin. Pang sinigang o nilaga. Tapos na. The following week, anak, magluto ka ng kare-kare. Di ba? Anong gagawin mo ngayon? Kuhanin si tablet. YouTube. Sino pa dito ang maraming views? Sino pa dito ang may masarap na magluto? Anong ingrediente? Saan ito bibilhin? Sa Isilongga ba? Sa Asian store? Anong marka? Saan bansa galing? Ang mga ingredients. Mahirap, madali. Mahirap. Kaya, ikaw at ako, sabi ng Lord kay Moses, bumalik ka sa Egypt. Dahil palalayain mo ang aking bansang Israel. Alam niyo, kagabi, kahapon, dito po nung nagpipray tayo, lumuhod ako. Umiiyak ako. Kasi lahat po ng pinili tinawag ng Diyos, hindi po madali. Ang maging pastor, hindi madali. Kaya kailangan buong puso. Natanggapin mo yung calling mo sa Diyos. Kaya sabi ko, itong mga anak natin, nung nagpakanta si JM, sina Rachel, sina Pat, si Gian, si Leo, si Abby, lahat ng kabataan na nandito, makakaranas din sila. Personally. At umiyak po ako kahapon dahil ipinag-pray ko sila. Nasabi ko, Lord, pag dumating na yung panahon, bigyan mo sila ng lakas at pananampalataya to go on. Kasi dito po si Moses, ang utos ng Diyos, Moses, mamayang gabi, pahiran mo ng dugo ang amba ng pintuan. Kapag dumaan ang angels of death, ang lahat ng panganay na anak ng Israelita ay maliligtas. Ngunit, ang anak ng mga Egyptians na mga panganay at mga hayop ay mamamatay. Kaya, dito ko pinag-aralan, madali o mahirap ang sumunod sa instructions. Kasi po, ang Passover, yung ipahid ang dugo, ito po yung ika-10 plagues na nangyari. Ano po yung utos ng Diyos kay Moses? Ipaalam mo sa Faraon na kayong mga bayan ko, payagan na pumunta
sa bundok Horeb upang ako ay purihin, sambahin. Pero patitigasin ko ang puso ng Faraon para maipakita ko ang aking kapangyarihan. Kaya dito ko naunawaan, pag may pinagpipray tayo sa ating mga kasambahay, huwag kang sumuko. Kasi yung pala, gawa pala ni Lord na pinapatigas ang puso para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at makita ang ating pananampalataya. Kaya that's why, yung 10 plagues, ano ba yung mga yun? Di ba yung tubig naging dugo, nagkaroon ng niknik, langaw, ano ba yung palaka, umulan ng yelo, ng apoy, nagkaroon ng mga sakit sa balat, namatay ang mga hayop ng mga Egyptians. Saan ka nakakita? Dito po ako na-amaze. Kung bakit ikaw at ako, kahit nandito tayo sa iisang bansa, kung may sakuna sa ibang lugar, ikaw ay ligtas sapagkat ikaw ay nandun ang protection ng Lord. Kasi nakita nyo, namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptians. Ang mga hayop ng Israelita, walang namatay kahit isa. Nandun ang mga salot. Pero ang protection, nandoon po. Kaya, ang sabi ng Lord, siguro, kung ako si Moses, nung pinag-aralan ko ito, kung ako siguro si Moses, Lord, susundin ko pa ba ang instruction mo? O i-entertain ko na yung fear ko? Lord, pang 10 plagues na to eh. Di ba? Namatay na ang lahat ng hayop, nagkaroon na ng mga sakit sa balat, namatay, umulan ng yelo, kung ano-ano na ang nangyari. At doon, nakita ko ang Faraon, kapag nakakaranas ng paghihirap, sasabihin ng Faraon, sige, papayag na ako, pero ipanalangin mo ako sa Diyos at alisin ang mga salot na ito. Once na naalis at nakaranas ng konting kaalwanan, anong nangyari sa Faraon? Bumalik ang pagka masama. Alam din kaya ni Lord tayo minsan ganun? Diba? Kaya hindi sinasagot ang mga prayer natin? Diba? Alam siguro ni Lord na kapag nandito ka every Sunday, umiiyak ka, Lord, ang aking prayer, sagutin mo na. Siguro alam ni Lord, anak, pag sinagot ko sa linggo, baka tinagupuan na yan. Alam ni Lord. Kaya doon po, si Moses, at na-amaze ako ang mga Israelites. Ang sabi po ng Bible, 600,000 men, hindi kasama ang kababaihan, mga anak. So millions of people na Israelites. Sa isang bahay, isang hayop ang dito kakatayin, ipapahid ang dugo. At sa araw na yon, walang lalabas. Doon lang sila sa loob ng bahay. At doon, yung isang plagues pa doon sa 10 plagues, 3 days na dumilim. Madilim na madilim. Ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang mga Egyptian, hindi sila nakaalis kasi hindi nila makita kung saan sila pupunta. Ngunit kung saan lugar nandun ang Israelita, may liwanag. Basahin niyo po ito at mabibless po kayo. How the Lord bless ang kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya. Kaya doon po, nagbayad. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya, huwag po natin entertain ang ating emotion. Sundin natin ang instruction. Nagbayad ng dugo. At kinagabihan, dumaan ang angels of death. Lahat ng may bahid na dugo, hindi namatay ang kanilang mga
panganay dahil sa protection. At ang mga Egyptians, lahat sila at panganay ng anak ng Faraon at panganay na anak ng mga hayop, paggising ng umaga, iyakan, hiyawan, kasi po nagluluksa ang buong lugar dahil namatay ang lahat ng panganay. Kaya, ikaw at ako, tatanungin niyo ako, Pastora, magkakatay pa ba kami ng hayop? Sino po dito ang lumaki sa Pilipinas pag may bagong sasakyan, nagkakatay ng manok? Ibinubuhos doon sa makina ng sasakyan, lahat ng mga parts ng sasakyan, binubuhusan ng dugo. Dito nila na ano yun? Sa Biblia. Kaya, sa panahon natin ngayon, sabihin mo sa katabi mo, as long na tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, ang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagbabalot sa atin, ito ang protection natin na ikaw at ako, hindi tayo magagalaw ng kaaway. Nandun ang divine protection ng Diyos sa atin. Kaya, ikaw at ako, lagi tayong lumakad ng may kabanalan, may pananampalataya, sapagkat habang lumalakad tayo ng may kabanalan, ang protection ng banal na dugo ng Panginoong Yesus ay nasa atin, saan man tayo nandoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya tayo po ay, kung sinabi ng Lord, sundin po natin ang instruction ng Diyos sa ating mga buhay. At dito po ako magtatapos. Sa number 5, bibilisan ko po. Ang sabi dito, faith that steps before the way opens. Faith that steps before the way open. Sabi po dito, verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egyptyo nang ang mga ito ay tumawid. The same place, the same na Red Sea, dalawang klaseng tao ang tumawid. Ano pong pagkakaiba? Yung kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos. Yung sumusunod sa Diyos ng may pananampalataya at sumusuway sa Diyos. Dumaan sa Red Sea. Ang iba, ang Israelites, dumaan ng nakatawid na ligtas. Ang mga Egyptians, sila'y natabunan ng tubig. Ang sabi po dito ay, faith that steps before the way open. Sabi ng Lord, anak, lakad. Ang nakikita mo, saradong pinto. Lord, sarado naman eh. Sabi ng Lord, anak, lakad. Dahil ang nakikita mo sarado, di ba? Ang sabi po ni Santiago, faith without action is dead. Alam ba natin na kapag ang saradong pinto, kapag ikaw ay lumakad, abante, ang pinto ay dahan-dahan nabubuksan. At habang ikaw ay tuloy-tuloy sa paglakad, pagdating mo doon, bukas na. May motion, may action. Kahit nagpipray ka, Lord,
magbago sana ang aking anak. Ang tagal ko ng problema. Lord, magbago sana ang aking asawa. Ang tagal ko ng problema. Ang sabi po, anong sabi? Faith without action is dead. Lord, alam mo naman, mahal na mahal ko ang aking anak. Ang tanong, paano mo pinakita ang mahal mo? Tama lang ba na, Amore, I love you. Anak, mahal na mahal kita. Pero hindi nararamdaman. Pero, kapag nakikita mo na sarado, matigas, pero ikaw ay hindi humihinto na ipadama ang pagmamahal mo, ang pag-aasikaso mo, hindi mo nalalaman na akala mo walang ginagawa si Lord. Pero sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa si Lord sa pinapanalangin mo. Amen po? May ginagawa si Lord. Kaya that's why, doon, sabi po dito, ito po ay may kunting maunawaan natin. Tignan niyo po si Lord. Alam niya eh. Di ba tayo po, as we move from our Egypt, tayo po'y pinalaya, na born again tayo, tinanggap natin si Jesus, masayang masaya tayo, may mga pagpapala, pero hindi pa tayo handa sa battle spiritual. Di ba? Ang sabi ni Lord, ni Yahweh, ialis ko kayo sa Egypt, sa ating lumang buhay, dadalhin ko kayo sa lupang masagana. Pero, bago nyo marating ang lupang masagana, i-conquer nyo ito. Na yung lupang pupuntahan nila ng mga Israelita, may nakatira. Unfair ba si Lord? Nabibigyan ka ng blessing tapos paalisin niya yung iba? Naisip niyo yon? Lord, di ba Diyos ka? Para lang halimbawa, pagpalain si Sister Joyce, paalisin si Sister Nadine? Ganun ba yun si Lord? Siguro confused na kayo. Pastor, ang tagal-tagal mo naman. Ang hirap-hirap naman yung tanong mo eh. Diba? Naisip nyo ba yun? Diba? Ilang lahi ang pinaalis doon sa Kanaan para i-conquer ng mga Israelita, diba? Nakipag-battle sila. Kaya ikaw, ang dami mong dreams, ang dami mong gustong marating. Ang tanong, kino-conquer mo ba? At ito, assignment nyo to. Ang sabi ng Lord, may shortcut eh. Para makarating agad doon. Pero niloob ng Lord na dalhin sa ilang. Bakit kaya? Ikaw ba ngayon nasa ilang? Tapos ang layo pa ng promised land? Kasi para matuto na magtiwala sa Diyos. At sinabi ng Diyos, tapos tinanong din niya, sinagot din niya, ang sabi ng Diyos, kasi kung dadalhin ko kaagad sila sa promised land, hindi pa sila handang makipag-battle. At sasabihin ng isip nila, babalik ako sa Egypt kasi ang hirap makipaglaban. Kaya that's why si Lord nag-decide siya na dalhin sa ilang at siya ay magpo-provide ng pagkain, ng protection. Nandun po yung, tawag dito, yung fire at saka ulap. Pag ikaw ay naiinitan, ipinoprovide niya. Pero yung ibibigay niyang promise sa'yo, i-conquer mo sapagkat ang gusto ng Diyos, pag narating mo na yon, ipoprotect mo to.
Hindi mo na papayagan na agawin pa ito sa'yo. Amen po? Anong ibig kong sabihin to? Ang promised land sa buhay natin ngayon, hindi lang kasaganan ng buhay physical, kung hindi ang promised land, tayong lahat, ikaw at ako, pag tayo'y kinuha na ni Lord, tayo ay pupunta sa piling ng Diyos. Doon po sa paradise na kailanman hindi na natin mahihirapan ang anumang klase ng paghihirap. Kaya dapat ikaw at ako nakatuon tayo sa reward, sa panghinaharap, hindi yung mga reward na panandalian lang. Kaya anumang yaman ang nasa atin ngayon, kung mawawala naman ang eternal reward ng buhay na walang hanggan, anong halaga ang lahat ng tinatamasa natin? Walang halaga. Amen po? Kaya sa araw na ito, ang nais po ng Diyos, sabi po dito, sa ating conclusion, sabi niya, faith resists fear, rejects false success, walks away boldly, obey God's word, and moves forward into impossibilities. Sapagkat ang ating Diyos, siya po ay Diyos na gumagawa ng mga himala. Ang sabi po dito, ang pananampalataya ay hindi nabibili ng kayamanan, hindi napapatahimik ng takot, at hindi napipigilan ng anumang matinding pagsubok. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kuhanin mo ang kanyang kamay, anuman ang maranasan natin, basta mayroon tayong pananampalataya, tayo ay mag-abante, sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Tinatawagan ko po ang music team